Magandang gabi po sa inyong lahat. Ipagpaumanin po ninyo ang pagkaantala ng ating programa sapagkat meron po kaming mga hinarap na mga pagsubok na technical sa connection ng internet. Pero salamat sa Diyos at kami po ay nakaugnay muli sa inyo ngayong gabi. Father Ate De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya. Ngayong Pasko na muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo humaharap sa isang pandemya. At upang simulan ang ating bahaginan sa gabing ito, ay sama-sama po natin na ihanda ang ating puso't kalooban at sama-sama nating pakinggan ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Si Jesus po ay nagpapakilala bilang pagkaing nagbibigay buhay. Paano po natin nararanasan ang karanasang ito na tayo ay dinudulutan ni Jesus ng pagkaing nagbibigay buhay? Alam po ninyo, nais ko pong magbahagi ng isang karanasan. Nung ako po ay isang seminarista, na-assign po ako sa Palawan. At yun pong community kung saan ako titira ay nasa bahagi ng bundok, kaya kami ay aakit ng bundok. Tapos dun po sa lugar ay isang sasakyan lang po ang lumalabas at isa din lang pong sasakyan na pumapasok para po pag gusto mo mag-commute at pumunta sa bayan ay yun lang yung sasakyan mo. Tapos po nung minsan, nung kami nasa bundok na, ay nagplano po kami na bumaba, magpabayan para mamili ng ilang mga kailangan namin. At kasabay po ng ilang mga residente na taga roon, ay siksikan po kami sa sasakyan. Actually po, may tinatawag pa nga po silang top load, nasa taas po yung iba at isa po kami sa mga nasa ibabaw no sinasakyan namin sasakyan. Sa hindi naasahang pagkakataon, nasira po yung sasakyan. Nagka-problema po sa makina kaya inabot po kami, tumirik po kami sa malapit sa isang ilog. Nung kami po tumirik na sa isang ilog, at tumigil na doon sa malapit sa isang ilog, nagbabaan po yung mga sakay ng sasakyan. Napansin po namin, lumilipas ang oras ay mukhang matatagalan ang paggawa ng sasakyan. Magtatanghalian na po. Magtatanghalian na. Alam po ninyo, nung malapit ng magtanghalian, yung mga kababaihan po na kasama namin, yung mga nanay, naglabas po sila ng mga kaunting makakain, mapagsasaluhan. At alam po ninyo, malaya nilang ibinibigay at ibinabahagi at iniaalok sa bawat isa sa amin. Kaya, bawat isa po sa amin ay nakakain. Wala pong nagutom tanghalian niyo. Kahit po simpleng tinapay o kaunting makakain ay iniaalok nila, mga saging na saba. At mula po sa karanasang iyon, nung naayos na po yung sasakyan ay maluwalhati po kaming nakapunta ng bayan na walang gutom. Tubig naman po ay available sa ilog, malinis, pwede pong inumin. Alam po ninyo, yung mga taong iyon, nung sila po ay aking nakasama sa aking pag-aapostolate, ang malimit ko pong marinig sa kanilang sinasabi nila ay yung, brother, sa awa ng Diyos nakakaraos kami sa buhay na ito. Kahit simple lang ang buhay namin, nakakakain kami sa simpleng paraan, okay na yun, brother, kasi
Ibig sabihin, napakabuti na ng Diyos sa amin para dulutan kami ng mga biyaya. Hindi na kami naghahangad pa ng mas malaki pa dito o ng mas sigit pa dito. Alam po ninyo mga kapatid, sa ganitong karanasan, mauunawaan natin ang sinasabi ni Jesus na siya ang pagkain nagbibigay buhay. Bakit? Kasi kailan ba natin nararanasan na ang lahat ay nakakakain? Kailan ba natin nararanasan na ang lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan, lalo na po sa sandaling ito na may pandemya? Di po ba kapag mayroong pagbibigayan, pagtutulungan, pagmamahalan, pagmamalasakitan, pagdadamayan, yung pag-iisip hindi lang para sa sariling kapakanan o sa sariling pamilya lamang, yung bang puntahan ng mga kamag-anak, kamustahin ang mga kamag-anak, magpadala ng kahit anumang maitulong sa mga kamag-anak. At kapag mayroong ganong klaseng pagkilos ng pananampalataya at pagkilala sa mahalagang bahagi ng Diyos, doon natin mararamdaman si Jesus, ang tunay na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Sapagkat kung paano niya inialay ang kanyang sarili, kung paano niya inialay ang kanyang buhay, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo, doon natin naramdaman kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. At ang pananampalataya natin mga kapatid ay lagi nagtuturo sa atin para mag-alay, magbahagi, magsakripisyo, at gumawa ng mabuti. Kailan po tayo hindi nakakalapit kay Jesus? Kapag alipin po tayo ng ating mga sarili. Kailan po may nagugutom? Kapag maraming makasarili. Kailan po may nauuhaw? Kapag may nananamantala sa mga biyaya at sinasarili na lang. Mga kapatid, ang pananampalataya natin ay lagi nagdadala sa atin patungo sa karanasan ng pagbibigay buhay. Kaya po sa sitwasyong ito na tayo ay nasa isang pandemya, makita sana natin tayo din ay nasa Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Naway mabuhay tayo kasama ang Kristong muling nabuhay sa paghahangad ng mabuti, sa pagmamalasakit at pagtulong sa mga taong nasa paligid. Sa gabi pong ito, muli na naman tayong sasamahan ng isa nating kalakbay sa pananampalataya. Siya po ay isang servant ng Missionary Families of Christ. Walang iba po kundi si Brother Joben Marayna na kasama po ni na Brother Romel de Castro sa larangan po ng pagmimisyon sa iba't ibang mga sambayan. Tawagan ko lang po siya. Hello, Brother Joben. Joben? Hello po, Pa. Good evening po. Good evening, Joben. Salamat at maayos na yung ating connection. Sige, Joben, una ay salamat sa iyong pagtanggap sa aming paanyaya para maging bahagi ng online faith sharing na ito. No? Bibigay ko sa iyo ang pagkakataon para batiin ang ating mga tagapanood, taga-subaybay at mga kalakbay sa pananampalataya. At maganda rin ipakilala mo rin yung ilan pang mga gawain na pinagsisikapan ng inyong ministry. Sige, Joben. Okay po. I'm Joben Miranya po, and I'm now studying as a computer science po. Pero bago pala yan, magandang gabi po pala sa mga nakikinig, sa mga nanonood, tsaka sa inyo po, Father Randy. And naka-online po ngayon sa online page lang. So again po, I'm Joben Miranya, and I'm studying as a computer science student and working as a senior website developer. And now starting a small business website development industry. And I'm a unit servant for Missionary Families of Christ, and I'm a mission volunteer for Live Life Advocacy, where we share the good news of faith, family, and life. And I was serving as an altar server for 16 years in Inanang Lupang Pangako Parish. So, yun po, Father. Salamat, Joben. No?
Una ay, kamusta ka sa ganitong klaseng pinagdadaanan natin ngayon bilang isang kabataan, bilang isang misyonero? Paano mo tinitingnan ito batay sa mata ng ating pananampalataya, Joven? Mhm. Sa Father, actually, I'm looking forward kasi pero cherish naman yung moment na itong makakapag-relax-relax sa bahay. Pero I'm looking forward na dati parang naiinis ako sa mga traffic, naiinis ako sa pagtayuan nito ba. Pero Pads, ang namimiss ko siya ngayon. Parang may mga bagay na dating na nakainisan natin pero nagiging blessing pala yung mga time na yun. And alam niyo po ba, Pads, sa mga nakikinig na itong ECQ na to, ginawa niyang mas closer yung family namin. Kasi parang every weekend lang kami nakikita ng pamilya namin. Pero this time, halos mag-2 months na kami magkakasama araw-araw. And I am blessed and grateful kasi meron akong community na nag-guide sa amin kahit na naka-lockdown. Kasi meron kaming mga online teaching sa MFC, meron kaming mga households, meron kaming mga Bible studies, and online worship. And pinopromote ko rin baka gusto nyo mga online meetings namin, mga online teachings. Ayan, marami kayong matutunan. And sobrang grateful din na kahit na hindi nakakalabas ng bahay, ay nakakapag-online mass. And kahit ako nga pa sa post sa Facebook na ang mga tanong is, ano yung gusto mong gawin after the ECQ? So may mga sumasagot, gusto nilang mag-travel, gusto nilang kumain, yung iba mag-sangyo, yung iba nag-crave na sa milk tea. Diba, yung mga kabataan ngayon Pads, yung mga talagang pinag-crave-an, yung mga milk tea, mga sangyo. Pero Pads, kung ako yung tatanungin kung saan ako na-crave, nag-crave ako Pads sa body of Christ. So, talagang matagal pa nang hindi na nakakain yung pastya. Yun lang Pads. Salamat, Joven, no? Napakaganda na may ganun kang klaseng disposisyon ngayon. Siyempre, bilang isang kabataan, hindi natin maitatago yung karanasan tawag ito yung karanasan na meron din talagang pagkakataon sa buhay na siyempre, hinahanap-hanap yung mga dating nakasanayan, dating ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, makikita natin, batay sa yung mga ibinabahagi, no? May mga hindi tayo inaasahan ng pagkakataon pero naging biyaya at grasya sa buhay natin. Halimbawa, yung kagaya na sinasabi mo, Joven, na ngayon kasama mo ang pamilya mo sa matagal na panahon. Na sa tingin ko ay siguro sa mga nagdaang taon ay hindi nangyari sa buhay na ganong katagal. No? Pangalawa, yung bang natutuwa kasi may mga online, sabi mo, online teachings, no? May online praise and worship, no? And then may mga online seminar din siguro kayo kung may pagkakataon. Dito makikita natin na ang pananampalataya, no, ay talagang isang karanasan ng pag-ugnay. Una, syempre, pag-ugnay sa Diyos. No? Pangalawa, mula sa karanasan ng pag-ugnay natin sa Diyos, nakaka-ugnay tayo sa kapwa natin. Sa totoo lang, Joven, isang bagay na naging bunga ng aking panalangin, kaya ginagawa natin yung ganitong klaseng online faith sharing, ay yung katotohanan na sa kabila ng ating paghihiwa-hiwalay ngayon, dahil nga sa tinatawag ng physical distancing, ay nandun yung pag-aangad ng bawat isa na tagpuin ang Diyos, at sa pakikipagtagpo sa Diyos ay tagpuan na din natin ang bawat isa sapagkat yun din ang ating hinahanap. Kung meron man sigurong isang matingkad na karanasan tayo ngayon, eh siguro yung pagpapaalam ng pananampalataya. No? Lalo na dun sa mga tao na talagang walang ibang inaasahan kundi ang awa at habag ng Diyos. No? Pwedeng makapag-share ka sa amin, Joven, na matuturing mo na faith or religious experience mo sa kasalukuyang pandemya. Sige po. Actually, Pads,
hindi naman siya ganun ka-related sa pandemic, pero i-relate ko siya in the end. Ito pa. And so, ano po, i-relate ko siya sa gospel for today na I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. And dati, kasi parang may tanong ako ng bata ako, ang tanong ko lagi is, bakit ba ako pinanganak na mahirap? Bakit hindi na lang ako pinanganak na mayaman? Kasi parang lagi ako naiinggit na lagi na ako nakikinood ng TV sa mga kapitbahay, ganyan. Hindi na lang ginawa na maging madali yung buhay na kapag may kailangan ako na ibibigay ka agad. And lumaki ako sa tabi ng tambakan ng basura, mananambakan po kami dati. And sa hirap ko ng buhay lang, ang nakikita na nag-aaway yung parents ko, ganyan, lagi ko silang sigawan, ganyan. And then that time, nahiwa-hiwalay ko yung family namin. And hindi ko na po nakita yung papa ko dun for the past long years na, usually alas 15 years. And na kahit na ganyan yung nangyari, nagpatuloy-tuloy ako sa pag-aaral, graduate ng elementary, high school, tapos pagdating po ng college, nag-stop po ako. Kasi pinandot ako po yung tuition ko. Nag-stop ako, tapos nag-apply ako sa mga call center companies. I applied 12 call center companies, and ang lagi nila sinasabi is, tatawagan na lang daw nila ako. Or minsan, tatawanan na lang nila ako. Yan. And nag-usap kami ni Lord. Sabi ko, Lord, bakit naman ganito? Serve naman ako. Serve naman ako sa'yo, pero bakit ganito? Kasi gusto ko lang naman makapag-aral, tapos sabihin ko na, ito, mapag nakuha yung diploma ko, mapa, para sa'yo po, ganyan, Lord, para sa'yo. Pero, wala eh. Pero after nakasama namin ni Lord, nagkaroon ako ng work, tapos nakapag-aral din ako. 5 years po ako naging working student. Parang sa gabi, nagko-call center agent po ako, tapos full-time din po ako nag-aaral sa New Era University. Tapos, before my graduation, 5 years na ako doon, na-drop out po. Sobrang sama ng feeling, sobrang sakit na pakiramdam na drop out ka, pero ang pinakamasakit, uuwi ka pero wala kang makwentuhan kasi wala na yung mga magulang sa bahay. Yung mama ko nasa ibang bahay na kasama yung din namin kapatid. Ang mga kasama ko lang dito yung sumunod sa akin. Ang sumunod sa akin niya. Baliktad ko lang po ako dito. So, wala po akong mapagkwentuhan. And then, one time parang dumating si mama sa bahay, and then nag-away kami, nagkasigutan kami kasi akala ko kamusta yung pag-aaral ko. Pero naninginom pala siya ng oriented sa tubig. And then nagalit ako kasi iba yung pakiramdam that time. Sobrang nasa bilas. Gawa ko siya, nasagot ko siya. Sinabi ko pa ng that time sa kanya na kung gaganyan ka palagi, hindi ka namin babalikan paglaki na. That time na parang nasaktan ko siya, naiiyak siya, sinabi niya na yun yung mga ngayon. Wala ako sa sarili ko kasi na alam ko nasaktan ko yung mama. And may nag-invite sa akin na mag-join sa isang youth camp. So, in that youth camp, parang 3 days of my life na hindi ko makakalimutan kasi tinuruan kaming magmahal, tinuruan kaming magpatawad, tinuruan kaming humingi ng tawad. And meron isang speaker doon, sabi niya, reklamo ka ng reklamo na hindi kayo naalagaan ng magulang mo. Reklamo ka ng reklamo na hindi ka minamahal ng magulang mo. Pero ikaw ba, minsan, pinadama mo ba sa kanila na mahal mo sila? Na inaalagaan mo sila? Ikaw ba, nasabi mo na ba sa kanila yung mga salitang, Ma, Pa, I love you? Para akong sinuntok ng pad sa pool na sa pool ako. After that event, umuwi ako, pinunta ko yung mama ko, saan siya nakatira. And that time, birthday, dala ako ng cake. That time, kahit maraming tao, naglakas ako ng pinausap yung mama ko. And then, sabi ko naman, happy birthday, Ma, at Mother's Day. And for the first time, sabi ko, Ma, I love you. Grabe yung naging reaction ni Mama na niyakap ako, sintinis niya ako sa kismin. Sabi ko, ito yung inaantay ko for the past 15 years. Nayakapin na ako, nakikis niya ako sa kismin. Pero na-realize ko din, for the past 15 years,
pinagkait ko sa kanya yung tatlong salita lang. I love you. And ma, I love you. After namin mag-usap noon, bumalik na si mama at saka yung doon aming kapatid sa bahay. Lagi namin nagkakasama. And then, eventually, yung papa ko umuwi na every weekend. Tapos, lagi na rin kami magkakasama sa bahay every weekend. Pero ngayon nakakatuwa kasi araw-araw na kami magkakasama. Kompleto kami dito ngayon sa bahay. And grabe lang may nakausap ako ng mga kasama ko sa community na ipagdadasal daw nila yung pamilya ko na hindi naman ako naniniwala mabubuo ka kasi wasak na siya for the last 15 years. Pero wala talagang imposible sa Diyos. Yung pamilyang wasak. Ngayon, kunti-kunti niya ng buo. Dati, dropout student ako. Ngayon, Dean's Lister na. Wow. Dati, babasurero lang ako. Ngayon, nag-work na as senior website developer and nag-start ng small business sa programming industry. Pero pals, yung pinaka-point talaga itong point. Dati akong basurero, pero ngayon, ginagamit ako ng Diyos ngayon na puntahan yung taong feeling nila, basura na yung buhay nila. Feeling nila, wala na silang kwenta. Tapos dadalhin ko kay Lord para i-recycle, para malaman nila na sa Kanya, mahalaga sila. Na sa Kanya, hindi ka na magugutom. Na hindi ka na makukuhaw. Dati ang lagi kong tanong, bakit ako pinanganak na mahirap? Pero ngayon, Lord, thank you. Kasi pinanganak ako ang mahirap. Kasi sa bawat araw na nahihirapan ako, ikaw lang nakakapitan ko. So tuwing nagdidilim yung buhay ko, ikaw lang at ikaw lang yung nakikita ko. Kaya ngayong araw ng pandemic na to, ngayong season na to, kahit na hindi natin nakikita, kahit na alam natin na ganito yung mga nangyari sa buhay natin, mga negativities na nakikita natin sa news, sa mga social media, sana kumapit pa rin tayo at manatili tayo sa pagmamahal niya, sa pananampalataya na kahit anong mangyari, kahit ganito yung mga nangyari, hindi niya tayo. Salamat, Joven, sa iyong pagbabahagi. No? Nakakatuwang isipin na ganun nakalalim yung paglalakbay mo sa buhay, lalo na sa diwa ng iyong pagharap sa saysay ng buhay na may pananampalataya sa Diyos. Dito makikita natin, Joven, na talagang ang pananampalataya at magandang ugnayan natin sa Diyos ay nagbabago ng ating disposisyon. Na mula sa lumang buhay, kapag mayroong alab ng pag-ibig, mayroong buhay na nararanasan, mayroong napapawi ang pagkagutom, napapawi ang pagkauhaw. At syempre, ngayon, dati, nakikinig ka lamang sa mga preachers, sa mga nagbibigay ng talks. Ngayon, ikaw na ang nag-share. At yung isinishare mo ay isang konkretong karanasan ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo. At sa tingin ko, sa diwa at sa bahagi ng mga nakikinig, may malaking impact yun sa kanila, sa mga tagapakinig. At kahit sa akin bilang pari, na nagiging totoo ang karanasan, nagiging ganap ang karanasan ng pagpapamalas ni Jesus bilang pagkain nagbibigay buhay kapag talaga ang isang tao ay lumapit sa Kanya at nanalig sa Kanya. Di ba yung nasabi sa Gospel? Ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ang sino mang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw. Kaya sa buhay natin ito, Joven, mapapansin mo, wala namang sandali na tayo ay makakatugon sa pangangailangan natin batay sa ganang kakayahan natin. No? Mapapansin mo, ang tao, wala namang kumbaga walang satisfaction. Hanggat merong gustong kunin, makuha sa buhay, ay gagawin niya. So parang laging kulang. Pero ang nakakatuwa sa pananampalataya na pinag-aalam natin ay yung alam natin kapag tayo ay sumasampalataya sa Diyos, ang buhay natin bagamat kulang, ay may pinupunan ng Diyos sa atin. Siya ang kumukumpleto talaga . At kapag pumasok na siya sa buhay natin o sa eksena ng buhay natin, ayan na. Doon na natin mararamdaman ang kaganapan ng mabuhay sa mundo ito. Pero tingnan mo, Joven, pag tinanggal mo ang Diyos sa buhay ng tao,
walang direksyon, naliligaw, gutom palagi, nauuhaw palagi, walang kakontentuhan sa buhay. Tapos ngayon nangyayari, nasa ano tayo, may pandemic. Naririnig natin sa balita yung mga kwento na kuminsan nakakapanghina na ng kalooban, yung mga ayuda na hindi na ibibigay ng maayos, maraming nagugutom, meron na mga nangyayari na yung mga karakasan, no? Dahil sa meron ng mga nagpapasaway sa kalye, yung mga ganyan. Na minsan kapag naririnig natin, parang umabot na ba tayo sa puntong ganito? No? Pero kung titingnan natin, kung magagawa lamang ng bawat isa na mapanghawakan kung ano at sino ang Diyos na sinasampalatayan, sa tingin ko, mas mamamayanin ngayon yung malasakitan, although na-experience naman natin, we need to inspire everyone na meron tayong kakaya na gano'n. Meron tayong biyaya na dapat nating papag-alabin sa buhay natin. At yun yung role natin ngayon, Joben. Yung bang kahit ganito, this oras na ng gabi, no? Dapat tayo ay matutulog na, dapat tayo ay magpapahinga na, dapat tayo ay relax na. Pero we want to create a venue, an atmosphere of faith sa mga tao na pagod na rin sa maraming alalahanin dulot ng COVID-19. At hindi lang COVID-19 kasi nagsasanga-sanga na ito eh. Yung kahirapan, kagutuman, kawalang kasiguraduhan sa mga susunod na araw. Pero dahil merong ganitong pagbabahagi, kagaya ng pagbabahaging ibinigay mo, yung bang nawa po mga kapatid sa inyo po mga nakikinig sa aming bahagi na ito ni Joben ay bumalik tayo sa katotohanan. Ang Diyos ang kaganapan ng ating buhay. At kapag may Diyos sa ating buhay, doon natin magagawa ang tugunan, hindi lang ang pansarili nating pangangailangan, kundi gayon din ang pangangailangan ng mga kapwa natin na hihirapan. Joben, sa pagkakataong ito ay babasahin ko yung ilang mga pagninilay ng mga taong nakikinig sa atin. Pakinggan natin. Okay. Kasama po natin ngayong gabi ang ilang mga kapatid natin na nakikilakbay sa atin sa bahaginan na ito. No? Kasama po natin si Ate Eloisa Manalo. No? Kasama natin si bumabati ng magandang gabi si Ate Wanda Abril Ilas mula sa Pag-asa. Gayon din po kasama natin nakikinig sa atin. Sabi po ni Ate Eloisa, magandang gabi po sa ating lahat. Manalig lang at di tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Amen po. Hindi po talaga tayo niyang pababayaan at walang pagkakataon na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Sabi po ni Ate Julie Vic, ni Ate Chanda, ni Ate Ami, tumabati po silang lahat ng magandang gabi sa atin. Nakikilakbay din po sa atin si Kuya Romel de Castro, no? Yung isa po sa mga member din ng Missionary Families of Christ na nakasamahan ni Joben. Si Ate Ellen Dipa ng Couples for Christ, Merson Madrigal, isa pong lingkod kabataan, altar server and choir member sa Santo Niño de Bangkaan Parish. Si Tina Almodiel, Ate Beth Salido, isa pong lector. Si Ate Eugene de Castro, asawa po ni Kuya Romel, nakikinig din. Salamat po sa inyong pakikilakbay sa pamilya de Castro. Ate Early Raqueño mula sa Rosario, Cavite. Iligaya Tokayaw, bumabati ng good evening. Ganun din si Ate Beth Salido. Si Sister Che ng Charles Borromeo, Sisters of Charles Borromeo, good evening din po sa inyo. Jerome, na isa po sa aking mga directees, ay nakikinig at nakikilakbay din. Ate Maridel Encarnacion, magandang gabi po sa inyo at belated happy birthday. No? Kasama din po natin si Ate Len Halyare. Magandang gabi po, Father Randy, at sa mga manlalakbay natin ngayong gabi. No? Magandang gabi din po sa inyo. Sabi po ni Ate LJ, magandang gabi din. Ate Angie, Ate Emma. Meron pong
reflection dito si Ate Esmeralda Vasquez. Magandang gabi po. Thank you sa Panginoon kasi habang lumalago ang ating pananampalataya at habang naunawaan natin ang salita ng Diyos, ay nawawala ang ating takot na harapin ang kasalukuyang crisis o crisis. Totoo po yan. Alam po ninyo, siyempre napakalimitado naman ang ating kamalayan at kaalaman patungkol sa COVID-19. Nakikinig tayo sa maraming paalala sa atin ng mga eksperto, dalubhas at mga doktor na may kinalaman sa pangangalaga ng ating kalusugan. Pero habang tayo nasa ating mga tahanan, sana i-google din natin o ilaan din natin ang ating oras at panahon para balikan ang ating mga sarili. Kamusta tayo sa ugnayan natin sa Diyos? Kamusta tayo sa ugnayan natin sa ating mga pamilya at mahal sa buhay? Kamusta tayo sa ugnayan natin sa ating kapwa? At paano natin haharapin, lalo tigit syempre, ang pagtatapos ng pandemya. Ito, hindi naman po ito pang habang buhay, di po ba? Pero lagi natin tatandaan na sa sitwasyon na ito, may itinuro ang Diyos sa atin at yung itinuro ng Diyos sa atin yan. Sana magkaroon tayo ng mga tinatawag na plan of action. Para sa mga susunod na araw, meron po tayong pagsisikapan na ayusin at baguhin sa ating sarili. Nakikinig din po sa atin, nakikilakbay si Ivan Joseph de Guzman, seminarista po. Sabi din ni Ate Len Halyarian, lumalapit sa Diyos sa hindi nagugutom at hindi niya pababayaan. Matutulang po tayong magmalasakit, magbahagi at magtulungan, lalo na sa panahon ng pandemic na ito. Totoo po yan. No? Kaya kapag marami nagpapayag ng pananampalataya, marami din nagtutulungan. Kapag marami nagpapayag ng pananampalataya, marami din ang nagdadamay. Kapag marami nagpapayag ng pananampalataya, marami din po nagpapahayag ng pag-ibig at kapayapaan. Ati Kambal Bolifardo, nakikinig sa atin mula sa Naik Cavite. Melissa Ang, good evening din po sa inyo. Lorna Astilla, isa pong lector sa St. James the Greater Parish, dito po sa Buhay ng Tubig. Magandang gabi po sa inyo, Ate Lorna. Sabi ni Ate Thea Patricio, ang malalim na pananampalataya sa Diyos ang isang gabay para maibsan ang lungkot na nararanasan natin sa ngayon. Kung bubuksan lang lagi natin ang ating puso at isipan at mas lalawakan ng pangunawa, huwag nang maiinggit sa kung ano ang meron ng iba. Bagkus sa panahong ito, pasalamatan natin ang mumunting bagay na kaloob ng Diyos. Laging isipin ang kapwa dahil tayo iisa sa paningin ng Panginoon sa panahong ito ng pagdadamayan. Pagmamalasakitan at dapat ipadama natin sa bawat isa. Kaya natin lahat anumang uri ng pandemya ito. Basta alam natin, kasama natin lagi ang Panginoon at hindi kailanman tayo iniwan ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Yesus. Magtiwala tayo buong puso sa Kanya. Salamat po sa inyong pagninilay at pagpapahayag ng pananampalataya, Ate Thea Patricio. Ito po na kahit anong problema, kahit anong pandemya, kahit anong suliranin na dumating sa buhay natin, kung nag-aalam ang pananampalataya natin, magiging positibo po tayo sa ating buhay. At sa ating pakikipag-ugnayan, syempre sa kapwa natin. Good evening po sa inyo. Si Christian din, Permista, isang seminarista na nakikilakbay sa atin malimit. Sabi po ni Ate Maridel Encarnacion, thank you Brother Joven, magmahal, magpatawad at humingi ng tawad. Pinote Brother Joven yung iyong sharing kanina ni Ate Maridel. Salamat po Ate Maridel sa inyong pakikilakbay. Kasama din natin si Ate Ellen Esperida, Lilia Boncolmo, Ramona Bulquerin. No? Sabi ni Ate Ellen Lipat, God is enough because with Him there is true love, peace, and joy. Ang nagiging sapat ang dahilan ng buhay natin o nagiging sapat ang ating mga pangangailangan kapag nakikita natin na ang tanging pupunan sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Siyempre kapag ang Diyos ang sinasampalatayanan natin, hindi tayo para maghangad ng sobra-sobra. Kundi ang laging hangarin ng puso ng isang tao sumasampalataya ay kung paano siya makapagbabahagi at kung paano siya makapagbibigay. Tama din natin si Dr. Arnett, Ate Alma Kamantige. Sabi ni Ate Kambal, basta manadig lang tayo sa Kanya at di niya tayo pababayaan. Paalala po natin yan sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay isang Diyos na hindi nagpapabayaan. At si Ate Jean Sunier, no, sabi niya, late na Mia. Thanks po, Father. God bless. Nakahabol po kayo kasi late po kami nagsimula ngayong gabi dahil sa ilang
technical problems. Pero tuloy-tuloy lang po tayo. Balikan po natin si Joben. Hello, Joben. Joben, hello. Naririnig mo ako? Nawala yata yung sound ko. Nawala ang sound ni Joben. Hello, Joben. Wait, I'll check. Ayan. Hello po, Father. Yun, thank you. Sorry, ako pala ang nakamute. Sige, Joven, pagkakataon para magbigay ka ng iyong mga pangwakas na pananalita at mensahe sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Okay po. I-quote ko lang po yung verse na nabasa ko lang kanina, yung sabi ni Jesus, what I do, you do not realize now, but you will understand hereafter. Yun nga, in this pandemic, there are times na parang ang hirap ng makita na gumagalaw yung Diyos sa mga buhay natin. But like what Jesus said to Thomas last 2 weeks ago, yung gospel 2 weeks ago, na mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakakita. Grabe lang kasi na this season of pandemic, ito rin yung Easter season. And this Easter season, it taught us na in God's silence, He is preparing us for something great. Na maybe ngayon, nakikita natin yung mga negativities, but someday, we will realize na naging magaling yung Diyos sa buhay natin. Medyo, hindi nga lang natin nakikita ngayon, or yung iba nakikita na, pero someday, marirealize natin kung bakit nagkakaganito. Today, we have faith like Saint Peter, na kaya nating mag-walk on water. Pero sometimes, katulad ng Saint Peter, minsan nababaling yung focus natin sa mga kulog, sa mga kidlat, sa mga bagyo, or sa pandemic. Hanggang sa lunurin na lang tayo ng mga bagay nito. Pero hindi na natapos dito yung kwento. Kasi God is always to the rescue. And kahit na mahirap makita, kahit na mahirap madama, kasi nga, marami tayong mga kaibigan, o kahit man tayo, na nakakaramdam na ng kahirapan, nagugutom na, minsan natatakot ka na, nabibigatan ka na, nahihirapan ka na tumayo. Pero minsan kapag ka ganun, subukan mo namang lumuhod. Kasi baka sa pagluhod mo, doon mo pa siya makita. Magdasal lang kasi naikinig siya. Have faith in Him. And for that, may God be praised. Salamat, Joben, sa iyong pakikilakbay sa amin ngayong gabi. Salamat sa maraming mong mga ibinahagi na nagdulot ng maalab na pananampalataya sa bawat isa sa amin, lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon. Alam po ninyo, meron akong kasalanan kay Joben, yung binigla ko po ito eh. Actually po, nung nag-invite po ako sa kanya, sabi ko po sa kanya, babalikan ko siya kung kailan kami mag-i-schedule. Pero nakita ko po sa aking calendar, mamaya na palang gabi, ngayon na po palang gabi. No? Kanina ko lang po nabanggit sa kanya after lunch, sabi ko, Joben, mamaya na tayong gabi. At nung binabrowse ko, binabackread ko po yung message ko, naku, wala pala akong nabanggit na din. Pero sa kabila ng lahat ng yan, papasalamat tayo sa Diyos, Joben, kasi ganito kalalim yung ating bahaginan, ganito kamunga yung ating bahaginan. At dito natin makikita na sa biyaya ng pananampalataya talagang hindi lamang sa larangan ng kakayahan natin bilang tao natin magagawang unawain ng pagkilos ng Diyos. May mga pagkakataon na sitwasyon na talagang maghihintay tayo, maging bukas lamang tayo sa kanyang pagkilos. Ngayon na habang nakikinig ako sa sabi ko, ang Diyos magagawa nating maunawaan hindi lamang sa sandali na may pandemya. Ang Diyos magagawa natin na tagpuin sa mga pagkakataon na kung saan kaya nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sa puntong ito, bilang pagtatapos, marapat siguro na bumalik tayo sa Panginoon. Magpasalamat, magpuri, at kumilala sa kanyang mahalagang bahagi sa atin sa pamamagitan ng isang panalangin. Kaya, Joben, samahan mo ako sa isang panalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kinikilala namin ang iyong kabutihan sa amin o mapagmahal na Ama sa biyayang ito na kami ay pinagbuklod mo. Humingi kami ng paumanhin, patawad sa mga kakulangan na sana'y naganap namin ang aming bahagi, ngunit kami natakot, nangamba, nag-alinlangan, umiwas at lumayo. Sa pagkakataong ito, Panginoon, habang kami nagpapahayag ng aming pananampalataya sa iyo, naway dulutan mo kami ng mga biyaya na aming kinakailangan upang sa gayon ay manatili kami palaging buhay at magdulot din ng buhay sa mga taong aming makakasalamuhan. Batid namin na hindi namin magaganap ito kung wala ka. Salamat sa pagpapamalas ng iyong presensya sa kabutihan ng maraming tao, lalo na ng mga nag-aalay ng kanilang sarili, nagbibigay ng kanilang oras, ng kanilang panahon, ng kayamanan, at ng pagmamalasakitan. Naway, patuloy mo kaming mapag-alabin sa diwa na hinahangad mo para sa amin. Basbasan at pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mga taong nakikilakbay sa amin ngayong gabi. Gayon din sa mga tao na naging bukas upang magpatuloy ang programang ito, upang sa gayon sa isang simple at payak na paraan, magawa namin makilakbay sa aming mga kapatid sa kabila ng paghihiwalay sa amin ng pagkakataon at sitwasyon. Ang lahat ng ito inihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at nawa'y pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Joben, maraming salamat sa iyo. Kamusta sa iyong pamilya? At bahagi ka ng aming mga panalangin at intensyon. Salamat din sa pakikilakbay mo sa misyon ni Jesus at sa aming paglilingkod sa sambayanan. Sa inyo pong lahat ng nakilakbay sa amin ngayon ni Brother Joben, ay maraming salamat po at lagi nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo po'y humaharap sa isang pandemya. God bless you po and good night.